Isang mabiyayang umaga po sa inyo lahat, at ito po ay araw ng Lunes. Napakasaya at napakaligaya sapagkat tayo ay muling pinagkalooban ng Diyos ng panibagong pagkakataon at isang buhay na punong-puno ng pag-asa. Kaya naman po mga kapatid, ating simulan ang ating umaga ito sa pamamagitan ng ating pagbubulay-bulay ng kanyang mga banal na salita upang tayo po ay makalakad sa isang mapayapang pamumuhay. Tayo po ay magbubulay-bulay ng kanyang mga salita sa pamamagitan ng ating online morning devotion. Ang ating pong Grab Food for the Soul, our daily dose for the nourishment of our soul. Ang pamagat po ng ating pagbubulay-bulayan sa umagang ito, Pagsambang Karapat-dapat sa Diyos, Part 1. Marami pong batayan talata sa Bible na tumutukoy sa isang karapat-dapat na pagsamba sa Panginoon Diyos. Ngunit hayaan po ninyong basahin ko sa inyo ang Roma 12:1-2. Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip
upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap sa ating Panginoon Diyos. Salamat at purihin natin ang Panginoon sa ating pagbasa at pagkarinig ng kanyang mga banal na salita. Ang bibigyan po natin ng pansin sa ating paggugulay-gulay sa umagang ito dito sa ating part 1 ng pagsambang karapat-dapat sa Diyos. Una ay yung pong sama-samang makipagtagpo sa ating Panginoong Hesus. At pangalawa ay yung pagbibigay pansin sa kaluwalhatian o kaninningan na nararapat sa ating Panginoong Hesus. Ang pagsamba ay nagiging karapat-dapat po sa ating Panginoon Diyos, hindi lamang doon sa lugar ng pananambahan o mga gamit sa loob ng ating mga simbahan, kundi dahil sa espiritu ng taong sumasamba. Ang tunay na pagsamba ay ang paglikha ng isang tinatawag na exclusive space kung saan nagsama-sama ang mga mananampalataya upang makipagtagpo sa Panginoon. The space doesn't have to be a church building. Maaring ito ay sa bundok, sa tabing dagat, sa isang kwarto o sa anumang lugar. Napakaganda po nung sinabi sa Matthew 17:1. Pagkaraan ng 6 na araw, sinama ng Panginoong Hesus si Pedro at ang magkapatid na Santiago at Juan at sila umakyat sa mataas na bundok. Naganap po ang pagtatagpong ito pagkaraan ng 6 na araw at pagkatapos ng 6 na araw ng pagtatrabaho. So, maganda reflection to sa buhay ng bawat isa sa atin na tayo ay kinakailangan talagang magsama-sama upang mag-ukol na isang araw ng pamamahinga sa pamamagitan ng pagsamba at pagpupuri sa ating Panginoon. Hindi natin na sinasamba ang Panginoon Diyos dahil tayo ay mag-isa lamang, kundi bahagi ng ating patuloy na pagpupuri at pagsamba sa Panginoon Diyos ay yung magkakasama tayo. Bukod sa tayo ay may sariling pakikiniig sa ating Panginoon, maganda rin yung tayo ay nakikipagtagpo upang sama-samang sambahin ang ating Panginoon. Kaya nga maganda ang ating tawag bilang mga mananampalataya. Ang ating tawagan ay mga kapatid. At minsan nga ay ating pinaikli yung kapatid, ka Juan, ka Pedro, ka Juana. Sapagkat yan po ay kapahayagan na tayo ay magkakapatid sa Panginoon na magkakasamang sumasamba sa ating Panginoon. Naalala natin na dinala ng ating Panginoon si Pedro sa isang mataas na bundok. At hindi naman po ibig sabihin nun ay sa mataas na bundok lamang ang akmang lugar upang sambahin ang ating Panginoon. Ang mahalaga sa pagsamba ay yung tinatawag na being alone but not in isolation. Yung bang tila ikaw lamang at ang Panginoon ang magkasama kahit na ikaw ay nasa crowd o maraming tao. Mahalaga sa pagsamba ang tinatawag na spirit of deep respect and reverence. Sa ating panahon ng pagsamba, kahit napakahusay ng preacher o ng tagapangaral, nararapat ang kaninningan ng ating Panginoong Hesus ang siyang dapat makita, hindi yung magaling na preacher. Sa ating pagsamba, kahit napakagaling ng choir or prayer and praise team, dapat pa rin makita ay yung kaninningan at kaluwalhatian ng ating Panginoon. Sa ating pagsamba, kahit napakaganda ng ating bahay-sambahan, ang nararapat pa rin makita ay yung kaninningan ng ating Panginoon. Sapagkat yon ang karapat-dapat na pagsamba sa Panginoon. Kaya ang paalala po sa atin ng Hebreo 12:2, itoon natin ang ating pangingin kay Jesus na siyang nagpapasakdal ng ating mga pananampalataya sa simula't simula hanggang katapusan. Dahil sa kagalakang naghihintay sa Kanya, hindi niya inalintana ang kahihiyan ng pagkamatay sa krus. At siya ngayon ay nakaupo sa kanan ng trono ng Panginoon Diyos. Meron po isang awitin na ang sabi po ng awitin ito, ganito yung sinasabi ng lyrics itong praise song na ito. Balik ako sa tunay na pagsamba at ito'y tungkol
lahat sa iyo, aming Panginoong Hesus. Patawad po, Panginoon, kung paano ko nasira ang lahat-lahat. Gayong ito'y tungkol lahat sa iyo, Panginoong Hesus. Sa panahon po ng ating pagsamba, walang ibang dapat maging kaagaw ng ating pansin o atensyon maliban sa ating Panginoong Hesus. Kaya pag nasa loob po tayo ng church, tayo sama-sama, ituon natin ang ating paningin, ang ating puso doon sa ating Panginoon na sinasamba natin. Kapag ipinako natin ang ating paningin sa kanindigan ng Panginoong Hesus, tayo rin ay magniningning. Ganito po ang naging karanasan ni Moises matapos niya makatagpo sa bundok ang Panginoon Diyos na si Yahweh. Ang wika sa Exodo 34:29, mula sa bundok ng Sinai, bumaba si Moises. Nadala ang 2 tapyas ang batong kinasusulatan ng mga utos. Hindi niya namalaya na dahil sa pakikipag-usap niya kay Yahweh, ay nagniningnig na pala ang kanyang mukha. Napakaganda po na sa ating pagsamba sa Panginoon Diyos na magkakasama at maging sa ating sariling pagsamba sa Panginoon, makikita tayo ng maraming tao, ng mga ating nakakasalamuha sa eskwelahan, sa trabaho, at sa amang dako, yung kaningningan ng ating Panginoon. Kaya naman po, matapos tayong sumamba sa ating Panginoon Diyos, kinakailangan magkaroon ng impact sa atin ang ating pakikipagniig sa ating Panginoon. Ano po yun? Makikita nila yung maaliwalas na mukha, may ngiting mga labi, marangal na pagkilos, mahinahong pananalita. Yan po ay ilan lamang sa mga tinatawag nating physical manifestations ng ating pagsamba sa ating Panginoon Diyos. Salamat at purihin natin ang Panginoon sa isang mabiyayang pabubulay-bulay natin ng kanyang mga salita. Pagsambang karapat-dapat sa Panginoon Diyos, ilan lamang ito sa ating mga patuloy na nakikita sa kanyang mga aral at turo na tayo ay sama-sama makipagtagpo sa Panginoon at tayo ay ibalik lagi ang kaningningan at kaluwalhatian ng Panginoon sa ating mga pagsamba. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa umagang ito. At aking pong patuloy na dinadalangin ang aking mga kapatid, mga kaibigan na nakikinig at nanonood. Anuman ang aming mga gagawin sa buong araw na ito, maging pagpasok sa trabaho, pagpasok sa paaralan, at mga bagay na gagawin pa sa buong araw. Dalangin ko po, Panginoon, sa iyong mapagpalang pagkilos sa buhay ng aking mga kapatid. Ang iyong pumayamang pag-iingat, karunungan at kalakasan ang maranasan ng bawat isa. Ganun po, Panginoon, meron kami mga kapatid na nakikinig, nanonood, na may mga karamdaman upang pangatawan. Dalangin ko din po, Panginoon, ang iyong pagpalang kamay, ang kanilang maranasan upang sila ay makaranas ng kagalingan na nagmumula sa iyong habag at kalinga. Mga kapatid, magpatuloy tayo sa paglilingkod sa araw na ito at lagi tayong lumapit sa Diyos na mayroong buong pasasalamat sapagkat siya ay napakabuti sa buhay ng bawat isa sa atin. Sa pangalan po na yung bugtong na anak na aming Panginoong Hesus. Amen. Papuri at pasasalamat sa ating Panginoon. Salamat din po sa inyong pagsama sa akin sa ating pagbubulay-bulay ng kanyang mga salita. Muli po, a friendly reminder, be Christ-like in your workplace today. Mayo